Alright mga bros, Neo Retro na middleweight na naman tayo. So ito yung kuya ni XSR 155, the XSR 700. Alright. So for the specs mga bros, this is a 689cc capacity engine na merong parallel twin na cross plane. So same with the MT-07. So kapag nakatry ka na ng MT-07, hindi ka na maninibag kung gagamitin mo tong motor na to kasi almost same yung yung feeling sa power. Actually same na same. Ang pinagkaiba lang is mas relax yung position ng MT-07 kung i-compare mo rito na medyo mas aggressive. Medyo mas yuko ka rito eh. And then liquid cooled, 4-stroke, 8 valves, double overhead cam na mated sa 6-speed manual transmission. Wala siyang quick shift and auto blip, and wala rin siyang assist and sleeper clutch. So medyo maninibago ka sa motor na to, lalo kung sanay ka sa mga medyo mas may mga rider assist na, like mga sleeper clutch and clutch assist, kasi hindi maglalaki yung rear tire mo kapag nag-downshift ka bigla. And then syempre mas malambot yung pagpiga ng clutch kapag mayroong clutch assist. Ito, hindi man siya sobrang tigas, pero mas matigas siya ng konti kung ikukumpara mo dun sa mayroong clutch assist. So because of the cross plane design niya, 270 ang kanyang crank design. So medyo tunog V-twin siya eh. Malutong talaga yung tunog nito. Maririnig nyo yan mamaya. And then dito sa front we have telescopic na conventional fork, pero mukha namang matibay. And then 4 piston calipers, twin disc brakes, at meron siyang ABS, which is yun lang yung kanyang feature na for safety. Dual channel ABS, wala nang iba. And then dito sa rear meron tayong single disc brake na merong Nissin single pot caliper. And sa rear shock meron tayong preload adjustable. So by the way, marami ng mga modifications na ginawa rito yung owner. Una sa lahat, makikita ninyo yung kanyang headlight. Hindi na siya yung stock. Ito ay aftermarket na. And then yung kanyang bar and side mirrors na swak din sa design niya, dahil kung titingnan ninyo yung kanyang instrument panel, circular din ang kanyang shape, very classic, na nagmatch din dito sa tank cap or sa cover ng kanyang lagayan ng fuel. And then nilagyan na rin ng frame sliders, and then aftermarket exhaust. And sa likod, kung mapapansin nyo, merong nawawala, which is yun yung classic na LED na bilog na taillight. Ito ang ginawa nila rito is integrated na. So yung taillight nito is nakasalpak na dyan yung pati yung signal lights. So yung iba makikita is medyo mas gusto nila yung classic look, pero yung iba naman syempre para maiba. So yan, kanya-kanya naman tayong taste eh. So yun lang naman so far yung nakikita kong binago rito. And then ito pala yung instrument panel, medyo in-offset. Originally daw dito sa gitna eh. So in-offset. And then yung handlebars, iba na rin. Hindi na yan yung stock. And of course, ang ating aftermarket na clutch lever and yung sa brake. And then sa seat, hindi na ito yung stock. Pinatapyasan na raw yan ng may-ari. And then punta tayo sa instrument panel. So yan o, classic na classic. So very simple lang. Meron tayong tachometer dito, and then speedometer, then odo, fuel gauge. And then meron tayong gear indicator dito. And then pag pipindot ka, magbabago yung mga display, like trip meter 1, trip meter 2, and then ang yung real-time fuel consumption, and then average fuel consumption, and then temperature ng coolant, and then outside air temperature, and then clock, then auto. And then dito sa may bandang taas, mga indicator lights, like the ABS, check engine, coolant, yung temperature, and then oil pressure warning light, then turn signal lights left, ito yung sa right dito banda, and then high beam indicator dito, neutral indicator dito, then yung sa key sensor indicator dito, and then sa left nandito yung clutch lever natin na yun na nga, pinalitan na, adjustable na siya, and then passing light switch, then high beam, low beam, yung horn dito, typical na Yamaha, then turn signal lights. And then sa kabila, brake lever na adjustable na rin dahil aftermarket. And then kill switch dito. Then pag binaba natin, electric starter switch. And then meron siyang hazard switch.
So yun lang naman. So napakadali lang naman i-operate nito. Kung gaano kadali gamitin yung MT-07, ganon din kadaling gamitin yung motor na ito. For the tires mga bros, we have 120/70/17 sa front. Yung mga naunang model tulad nito is Pirelli ang gamit nila. Pero ngayong 2023 ginamit na nila is Michelin Road 5. And then dito sa rear we have 180/55/17. So yun, Pirelli rin and tubeless pareho. Alright, sound check. Dumadagundong ano. So meron tayong Exil na aftermarket. Napakalutong. So I hope na appreciate nyo mga bros yung ating mga turn signal lights na LED aftermarket na yan. And then ito yung kanyang headlight sa harap na aftermarket din, stick projector type. And then for the rear, yan yung sinasabi nating integrated taillights and signal lights. So iisa na lang, hindi katulad dati may mga nakausli pa, hiwa-hiwalay sila. Pero ngayon iisa na lang yan. So iwas bali, iwas sabit. Alright, subukan natin tong mamaw na to ulit. Sakto lang sa akin. Pero kung dito tinapyasan, medyo mataas din ah. Let's go. All right. 2021 XSR 700. Brutal. Yun ang isa sa mga pinakamagandang i-describe tong motor na to. Brutal talaga siya. Kaya nga dun sa vlog ko na MT-07, yung caption ko doon is bagong paborito. Kasi talagang na-excite akong gamitin yung ganitong engine. Hindi siya ang pinakamabilis na motor na madadrive mo, pero isa to sa pinaka, sabi nating brutal ang arangkada. So this is the 2021 model. Ang difference lang naman ng 2021 sa 2023 model is yung kanyang instrument panel. Medyo inayos na nila yung angle para mas madali raw mabasa yung display. And then slightly bigger yung disc brake, so mas maganda yung stopping power ng bagong model. And then yung gulong ng 2023 is Michelin na yung brand, Michelin Road 5. Pero before, tulad nito, Pirelli. Ang ganda ng motor na to kung pang araw-araw. Average fuel consumption nito is 25 kilometers per liter. Siguro depende, 21 to 25 kung may arangkada mo, tapos sobrang traffic palagi. Pero kung mabait ka sa throttle, mga 25, yan, yun yung sabi sa paper, 25 kpl. So unfortunately, ang motor na to ay walang other modes, mga rider aids. So nabanggit ko na rin kanina. So talagang ano ito, raw bike, parang Z1, ABS lang talagang karga nito. So para sa mga tulad ko, masarap yun. Pero kailangan medyo mas maingat ka, tapos tansyahin mo muna yung power ng bike, kasi hindi siya mabait. Pwede ko sabihin na pwede rin siya sa beginner na medyo nakaka-drive na rin ng mga 200cc, 150cc na de-clutch. Pero yung totally beginner ka, tapos galing ka lang sa Honda Beat, tapos biglang lilipat ka rito, baka medyo mabigla ka. Kasi ito yung tinutukoy ko, downshift lang ako isa. Saglit lang, di ba? Ganun ka-brutal yung power nito. Then ang bike na to is mas mabigat lang ng konti, ng 2 kilos sa MT-07. Yan.
74 horsepower and 68 newton meters of torque. Tapos dagdagan pa na magaan yung motor. 168 kilos curb weight. Hataw talaga. Okay, acceleration test in 3, 2, 1. Grabing brutal talaga. Alam niyo mga bros, kung naghahanap kayo ng motor na masasabi nyong pang araw-araw pero gusto nyo talagang may power, tapos panati kayo ng mga classic retro looks na ganito, ito na yun eh. Tapos walang mga masyadong maraming iniintindi, walang electronics, walang kahit ano. Sa drive ka lang ng drive, swak na swak sa'yo ito. Okay, try natin ang turning radius. Okay, sa kalahating lane. At ito ang itsura ng isang 5.9.5 sa isang XSR 700. Oh, yan. By the way, ang motor na to is hindi na ito yung stock na seat niya. I mean, tinapyasan na to eh. Pero 835mm ang kanyang seat height. So, ayan, lapat na yung paa ko. Sobra. Pero I think kahit na hindi ito tinapyas, abot na abot ko pa rin to sa height ko na 5.9.5. Then, medyo may pagka-aggressive yung feeling ng sa handlebar niya kasi parang ang layo. Tapos mataas siya pero medyo malayo. Parang may pagka-Harley yung dating. Tapos ang laki-laki tingnan ng tanke. Then 14 liter fuel tank capacity. Curb weight is 168 kilos. Mas mabigat ng 2 kilo ito kumpara sa MT-07 na kapares na engine ito. And then yung aking knee position, so okay naman, medyo may kalaparan lang yung tanke niya. Pero hindi naman siya nakakangalay yung position niya. Hindi siya cramped for me. So all in all, okay naman. Pwede siya for daily. Tapos hindi naman siya masyadong mabigat. So based sa laman ng tank niya, tapos yung kanyang fuel consumption na 25 kpl average, siguro magre-range ito ng mga 300 kilometers in one full tank. Sagad na yun. Alright. Ganda rin talaga eh, no? Hindi siya masyadong bulky tingnan kung titingnan mo siya sa side. Yung kung titingnan mo siya, parang malaki lang siya ng konti sa mga 200cc engines eh. Pero yun na, pag sumakay ka na, tapos ini-start mo na siya. So ito ang tanong, meron nang lumabas na mga bagong motor ngayon. Si XSR 700 2023, hindi siya lumayo sa dating itsura niya. Actually yung features niya, konti lang talaga yung na-improve eh. Konti lang yung dinagdag. Pero sulit pa ba siya sa presyo niya? So kung ikaw yung tipo ng rider na mahilig sa mga motor na classic looking, tapos may mga konting touches ng mga modern, yan, and hindi ka masyadong, alam mo yun, hindi ka masyadong nagde-demand sa motor na kung ano-ano, like mga traction controls, riding modes, mga TFT display na, alam mo yun, available na sa ibang mga motor eh, ibang brands. Basta ang trip mo lang is, habol mo lang is yung torque and then the looks. Tapos kahit pa paano may konti pa rin siyang bilis eh, may dulo pa rin naman. Hindi mo lang talaga may compare yung dulo nito sa mga, let's say mga 3-cylinder or 4-cylinder engines, kasi mataas na yung horsepower nun eh. Kung ang hinahanap mo is sobrang bilis na motor sa ganitong category, so go for more cylinders. Yun. Usually mas maraming cylinders, mas maraming horsepowers, mas mabilis. Pero kung gusto mo is yung torquey ang engine, tapos bad boy looking ka, so dito ka sa XSR 700. Upak tayo, try tayo.
palo pa to ng mga 210. Medyo ramdam ko lang yung vibration na niya, mga bandang 7,000 RPM. Pero kapag mga yan 4,000 and below, kahit hanggang 5,000, hindi siya masyado ma-vibrate. Ang sarap pakinggan nung lagapak nung tambucho eh. Crossplane. Talagang mayroon siyang ano eh, low to mid. Kahit tercera na, grabe pa rin ang power niya, yung hatak niya. So bago tayo magtapos, gusto kong pasalamatan yung idol natin, si Boss Raymer Oclarit. Siya rin yung owner ng CF Moto 450 SR na na-vlog natin nakaraan. Shoutout sa'yo, Boss Raymer. Congrats sa yung bagong bike. So, shoutout din sa ating subscriber Timax TV, kay PH Moto, and kay Palawan Spiro. Also for your car rental needs, punta lang kayo sa page Joyride Car Rental for your affordable car for rent. Alright. And this has been your bro nagsasabing always, ride safe and stay alive. God bless.